what's up? What's up? What's up? Okay, so, walang magawa. Gusto ko sanang gumawa ng bathroom cabinet. Simple lang, at saka depende dito sa space. Hindi na ako bibili ng mirror, actually. So, ang gagawin ko, gagamitin ko to. So, lagyan natin dito ng cabinet. Tapos, dito sa corner, lagyan natin ng shelves. So, marami tayong scrap gamitin ko. Pero, gawa muna tayo ng design sa SketchUp. So, sukatin natin. Oh. Tapos dito, may switch kasi. So, hindi ko isasagad. Hindi ko siya isasagad, no? Okay. Yun. Tapos, lagyan natin na dito cabinet, no? Sagad natin dito sa space. Okay. So, gawa muna tayo ng cabinet. Ang size natin ay yan. Yan. So, ito yung giging. Gawin natin siyang component. So, bawat parts gawin natin siyang component kasi meron ako dito extension, no? Makikita nyo mamaya. Protein P4. So, paper gawin natin. Kasi natin lang. Tapos kasi component. Natin ang move. Okay. Baka natin lang. Sorry, P4. May mga. Ano na? Component. Iba na ako. Yun. So, meron na tayong cabinet, no? Ito yung magiging cabinet natin. So, sa gilid, gagawa tayo ng shelves. Or, sorry. Yan ang dalawang component kaya. Yan, so yan ang component. Yan. Okay. Gawin natin ang component. Tapos natin ang shelves. Siguro pag naman dito. Okay. Okay. Kasi tayo na lang. Ano po? Component move. Huwag natin. Sila by 2. Yan na. So, yung design natin, no? So, ganyan lang siya. Simple lang. Simplehan lang natin. Tapos, kulayan natin siya ng... Papakita ko sa inyo bakit kailangan natin kulayan. Okay. So, yan. Ngayon, meron ako dito extension. Ito ngayon siya. Mention. Ay, sorry. Sheetwood pala. 3/4. 96 by 48. Apply. Generate. Pwedeng with. Yan na siya. Pwede mo na siyang ikat ng ganito. So, pwede ka rin mag lengthwise. Yan. Depende sa'yo, no? Tsaka sa available ng wood mo. Okay. So, pwede mo siyang i-edit dito kung gaano kalaki yung available wood mo. It's 96 and 48. Ito yung standard ng 8 by 4. Okay. 8 feet by 4 feet. Ganun.
Okay, tapos i-print na natin yan. Pwede mo siyang i-print. Tapos yun. Okay, tapos na tayo sa SketchUp. Oo, tingnan natin yung mga available scrap. So, yan, yung mga available scrap natin. Pagkakasay natin siya, no? Sa tingin ko, sobra pa naman yan. Yan. Ito kasi ay laminated. So, mamaya mag-edging tayo. Makikita natin. Okay. So, gagamitin natin ay table saw. Kasi sa pansin ko, mas maganda yung cut sa laminated. Walang mga tipyas sa gilid. So, yung mga scrap dito meron. So, titingnan natin yung mga side na may mga damage. Yun yung ika-cut natin. So, try natin pagka-assign. Sa tingin ko, sobra pa naman. Maliit lang naman yung gagawin natin. Okay, let's go! So, ito nga pala yung print natin. Bale, tinitingnan ko pa kung optional yung sa taas, no? Kasi baka maglagay ako ng ilaw. So, hindi ko siya nilagay. Pero titingnan natin. Tapos, so, hindi to naging cutting list natin. No? Nandito na siya. Madali lang siya, no? Pag mayroon kang ganong, since scrap, hindi natin to like na-maximize yung software. Anyway, nandito naman yung mga cut list na yung lista. Sige ma. Go. Tignan mo. Yak ma. So, kung makikita nyo, okay, pakita ko lang. Kung makikita nyo, mas malinis yung cut niya. No? Walang mga damage. Hindi kagaya nito. Pakita ko sa inyo yung may mga damage na gilid. Kanyari ganyan, no? Sorry. May nagulo na. No? Ayan. May mga ganyan. Ano? So. Measure it twice. Okay. Tingnan natin siya. Wala na.
So, ito yon. Yun, tapos na tayo mag-cut. So, pakita ko lang sa inyo. Konti lang yun. So, yan yung mga na-cut natin. So, kung ano yung nandito sa cut list natin, ito lang yun. No? So, ang next na gagawin natin is lalagyan natin ng edging yung mga gilid ng plywood. So, for example, itong pinaka-mirror natin, so buong all sides niyan, mayroon dapat edging. So, here, ito lang, ito lang, ito lang. No? So, una, linisin natin yung ng bawat na cut natin by orbital sander. Tapos mamaya mag-edging na tayo. So yun nga, tapos na tayo mag-cut, tapos na ako maglinis ng mga edge. So ngayon mag-edging na tayo. Ang gagamitin ko yung pinaplansya lang. Kasi nag-try ako nung mga nilalagyan ng mga adhesive. Medyo makalat, no? Pero itong kasing yung ina-iron lang. So papakita ko sa inyo. Yung itong ina-iron, hindi naman siya ganun kadali pero mas malinis. So yun, ito siya. Yan, ito ngayon siya, no? So, ito yung gagamitin natin. Okay. Tapos, gamit lang tayong plancha. So, gamit tayong plancha. So, ayun. Start natin. Yung sinasabi ko nga, yung lalagyan natin ng mirror. So, four sides niya may edging. So, ito yun. So, pakita ko pala tong. So, meron ako dito. Ninabalik ko lang din sa Shopee. Yan. So, nasira yung isang hindi ko pa natatry ayusin, no? So, ito yung parang ginagamit ko siyang clamp. So, pakita ko sa inyo. So, lagyan natin dito. Tapos, ika-clamp ko ngayon. So, naka-clamp ngayon siya, diba? Tapos, dito ko na ipa-plancha. Ngayon, susukatan ko muna siya. Tapos, guguntingin ko yung. So, sobrang ko lang konti. So, bali, ganyan. Bali, dalawang ganto, no? Pero, bibigyan ko lang, papakita ko lang muna. Tapos gusto ko kasi yung talagang solid na solid yung pagkakadikit. So, doon ako natatagal. Tapos, pakita ko lang sa inyo, no? Kung paano yung maayos siya. So, meron ako dito, nabili ko rin sa Shopee, no? Pang trimming siya ng edge banding. Palamigin ko lang. Tapos, kung gusto nyo, plancha lang kayo ng plancha. Tapos, next bat, trim lang kayo ng trim. So, pwede rin ganun. Pinapakita ko lang sa inyo, no? Kasi, yung mga parts natin, hindi ko pa namarkahan kung ano dapat yung lagyan ko ng edge banding. So, inisa-isa ko siya. Tsaka may time naman ako. Okay? Medyo malamig na, tapos gagamitan na natin itong pang trimming. Pwedeng i-cut nyo muna, no? I-cut nyo to. So, nilalagyan ko lang siyang konting side para hindi na masyadong lihain. Oh, ganda, oh. Pakita ko sa inyo. Kita ba?
Di ba? Hindi niyo na kailangan masyadong liyain. Ganun din sa gilid. Sa other side pala. Okay. Tapos, saka ko sa i-trim. Okay. Suabe. Ay, parang satisfying na nahanap-hanap ko eh. No? Pag ginagamit ko to. Tools na to. Woo! Yeah. Yeah. Tapos, ayan. Gagamitin ako. Tayo. Ayan. Tapos dito ko rin yan lang siyang ligis, no? Mamaya lang, ito lang. Yan. Ah, shoot. Ha? Ayan na. Yung, kailangan ko rin ligis. Yan. Hindi natin malasay. Pwede nga, lagyan ng order. Kung sumili, order ligis. Okay. Ang gagawin ko sa mga. Ako lang. Ako lang. Alam kagod. Yan. Hindi pa rin sa mga. So yun nga, yung mga edge lang, yung mga kitang edge lang, yung lalagyan natin ng edge banding. Inisa-isa na natin. No, medyo matagal tong procedure na to eh, no? Pero kasi, mas maganda siyang tingnan. No. Sure. Kunyari ito, no? Itong 3 sides lang yung makikita. So, dito sa likod, hindi ko na nilagyan. Yan. So, ganyan lang siya. Tapos na tayo sa pag-edge banding. So, pwede na tayo mag-assemble. Doon sa cabinet, gusto ko sana sa loob makinis. So, gagamit tayo ng pocket holes sa labas. Tapos sa pocket holes, meron ako pang cover ng pocket holes. So, lalagyan lang natin ng glue after that para maganda tignan. So, umpisahan muna natin doon sa box ng cabinet. Okay. Since maraming tubig, lalagyan ko ng maraming glue para sabihin na natin maging waterproof yung mga edge niya. So, maging itsura niya is like okay, so ganyan ang magiging itsura niya. Ang mangyayari, lalagyan ko siya ng pocket holes dito sa labas. Sa taas, tsaka sa baba. Tapos nasa labas. So ganyan siya. So lalagyan ko siya ng pocket holes dito. Saka doon. Para sa loob, malinis tignan. Kasi lalagyan natin ng kung ano-ano sa loob. Mangyayari is pwede mabasa. So maganda sana dito, waterproof. Okay. So, pocket holes. Kuha tayo ng hose, pocket holes. Ito wala. Itong dalawa lang. So, itong dalawa lang lalagyan natin ng pocket holes. Ang dilim. Yan siya ng dalawa. So, ganyan lang naman mga pocket holes, no? Ito yung special jig niya. Tapos clamp. Drill. So, pupunta ka lagi sa drill. Kasi naka-torque tayo. Tapos wala pa tayong gloves, no? So, mag-gloves tayo. So, ganda na, no? About that. So, meron tayong pocket hose. So, gagawin na tayo ng 4. Bali, 8 lahat. Okay. Okay. So, pwede na tayo mag-assemble, no? Assemble na natin yung cabinet.
So, pag-assemble, mas maganda gagamit tayo ng mga clamp. Tapos, para ba natin mapapakita? Yan, siya, no? Yan. Okay. So, pag clean up natin siya, gagamit tayo ng square. So, before, lagyan muna natin ng glue. Saka natin siya i-clamp, no? Sabi ko nga, damihan natin ng glue. Yung medyo tatagos siya sa kabilaan. Okay. Ito, hanggang tayo. Ang mas kanila natin tayo. Parang isang no? Kasi, kunti angle lang. Una, na, wala. Okay, wala. Hanggang siya. Tapos dito rin. No? Dugo lang dito. Okay. Kakatila. Nabuo na natin yung cabinet, no. So sobrang simple, hindi siya ma-square. Kaya nilagyan natin ito para eskwalado siya. So no, yun yung mali ko kanina, no. Yan. Kasi hindi ko siya ma-square natagilid siya. Kaya nakalimutan ko lagyan ito. Na para siya magiging support mo, no. Ayan na siya. Okay. So mali ako doon. Tapos ito na yung mga pocket holes. Okay. Mamaya tatakpan natin yan. So, sana kasi malinis sa loob. Kaya malinis sa loob, no? Ito sa likod, tingnan nyo. Puro pocket holes siya. Kasi ayaw ko siya lagyan ng screw dito sa kilid. So, yun. Tapos na tayo dito. Gagawa na tayo ng concealed hinge. Para ma-assemble na natin tong cabinet, no? So, ito yung magiging, ano na. Yan, ganyan siya. Oh. So, gagawa tayo ng concealed hinge. Okay. Oh shit. Okay. Concealed hinge. Okay. Concealed hinge. So, kahit anong posisyon naman to, no? So, pwede. Okay. So, ito yung pang concealed hinge ko. Na jig. So, mga technique dito, lagyan mo lang siya talaga ng clamp para di siya gumalaw. Okay? Yun lang yun. Siya dito, isa. Lagyan mo siya dito sa kabila. Ready na yan. Tapos yung gagamitin natin, hydraulic, soft closing siya, no? So, tatry ko gamitin dito yung impact wrench na may attachment para sa drill. Kasi medyo matigas to, no? So, gagamitin ko siya ng impact wrench. Yan. Bukas na kailangan. Tapos testing natin. I-sikip mo lang siya ganyan. Ay, naman to. Yan, nakakaman siya. So, bukas na tayo. Bukas na. So, sa tingin ko kulang pa, no? Pero ang gagawin kasi natin dyan, tatanggalin natin yung jig
tsaka natin siya i-drill. Pero bago yun, so tanggalin na natin yung jig, tapos lalaliman na natin yung butas kasi mas makakokontrol natin yung lalim. So tanggalin yung yan. Ano siya ngayon? Okay. Test natin. Saktong-sakto. Saktong-sakto siya, no? Nilagyan ko lang ng clamp para hindi siya gumalaw. Kasi, bakit nga ba? So ito papunta dito. Okay. Sobrang linis. Okay. So, ganoon lang din. Lagyan natin to. Tapos, lagyan natin na dapat is 90 degrees. Kasi ginagsto ko talaga, kinaklamp. Para di talaga siya gagalaw ng 90, no? Yan. Para di lang gumalaw. So itong mga ginagawa ko para lang di gumalaw. Depende naman sa inyo, no? Mas gusto ko kasi yung sakto-sakto. Okay. Gawin natin. Wala. Pause. So, ayan na siya. Concealed hinge na siya. Uninstall natin ngayon dito sa ating cabinet, no? Madali lang kasi. Ngayon, kaya natin siya buharin. Pero once na mga nakakabit na, may mga technique din. So, perfect. Tapos, next na gagawin natin is kukubera natin yung mga pocket holes. So, meron ako yan. Ito yun. Ito yung pang cover sa kanya. So, makita natin dito. Pwede natin siyang cover itong plastic. Yan na siya. Mas maganda, no? Tapos lalagyan ko siya ng glue para hindi na siya matanggal.
So, mas maganda, lalagyan natin siya ng tape habang natutuyo para hindi siya gagalaw. Sa shelves naman, gagamit tayo ng screw sa likod, hindi na pocket holes, no? Sa likod na natin siya titirahin. So, bali, ganito siya. Mas maganda kung ratap natin itong ganito. Ganyan. No? Sugluhan muna natin. Natin siya, saka natin siya didrillan, no? Para pantay na pantay. Yan. Okay, tapos didrillan natin. So, ang gagamitin pala nating screw, ang gagamitin natin yung screw is medyo mahaba, no? So, kailangan ko siya lagyan ng pilot holes. Okay? Kasi gusto ko mas matibay. So, gagamitan ko siya nito. Okay? So, kailangan natin gumamit ng pilot holes. Pero, problema kasi dito sa wala akong pang counter sunk ng ng screw. So, meron ako nito pang bakal, pero ginagamit ko na lang din siya pang kahoy, no? Okay. So, una, gagawan ko siya ng mga nakita ko naman na siya. So, tayo. Sa yan. Tsaka ako siya didrillan ng pilot holes. No, kasi mahaba 'to eh. Mahaba yung drill, ay yung screw, no? So, as much as possible, ayoko baka mabihak. So, gagawin ko siya ng pilot holes, no? Yan. So, meron tayong limit, no? Ganyan lang. So, yung countersunk ko, lalagyan ko siya ng pilot holes. Kailangan to diretso eh. Ayan na siya. Ayan. Okay, tapos iskruhan na natin. Torque. Try natin ng 10. Kung kaya. Ayan siya. Siya kaya, no? Nga pa naman lumabas. So, masyado siyang magaspang. So, lagyan natin siya ng glue para dumulas yung screw. Narinig nyo yung parang nagkikiskisa, no? Yung friction. Try ko lagyan ng screw. Parang may napanood ako na nilalagyan ng glue yung screw para dumulas. Okay. Tingnan natin. Suabe. Tama nga. Suabing-suabe. Lalagyan mo lang ng glue. Suabe na. Okay, tanggalin na natin tong clamp. Tapos, ididikit na natin tong mga shelves. No? So, ganito siya eh. Bali, ganito siya, no? So, mangyari is ganito pala. So, yan. Ganyan siya. So, bali, 3.
Okay. So, ganun ulit. Lagyan natin ng pilot hose, countersunk, tapos drill, no? Okay. So, tingin ko mo. Ayan. Okay. Tingnan ko. Okay. Boom. 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 Yan. Okay. Yan. Okay. So, gagawin ko. Kailangan natin yung Kailangan gagawin ko. Tapi ka natin. Dali lang. Dali. Semangat semangat. Lalu. Lagi sound. Wala lang na. Puas. Asa ni kada. Pagwan. Ngado. Ano naman? Ako nasa dua. Diyan no? Diyan may kumpare. Okay, so yun, natapos na tayo, no, dun sa shelves. Sa tingin ko, napakatigas nito. Okay naman siya, di ba? Ito lahat siya, oh. Okay. Oops! Ang tigas nito. Whew. Ayun siya ngayon. Oh, di ba? Ayun siya. So, solid siya. Pagsasamahin natin. So, ganito na siya ngayon. No? Yan. So, ganyan yung itsura niya, no? Pag nilagay natin sa CR, no? Okay. So, ganyan siya.